Magandang umaga mga idol. Inyong lingkod si Manlalakbay. Mga idol, nag-video ako ngayon dahil may problema pa kasi ako mga idol eh. May problema ko kasi sa asawa ko. Iniwan kami ng asawa ko mga idol. Hindi ko alam, inatig ko siya nung petsa 30 doon sa Divisoria. Pagka 31 ng umaga, hindi na siya nagparamdam sa amin. Hindi siya nagparamdam sa amin ng anak ko sa Messenger. Tapos umabot na ng 31 ng gabi, inantay ko siyang umuwi o hanggang pagka umaga, bali 31 na ng umaga at 31 na ng gabi hanggang nag New Year, wala na talaga siya paramdam sa amin. Tapos pagdating ng petsa 1, 2024, January 1, wala pa rin siya, hindi pa rin siya umuwi hanggang January 2. Ngayon hindi pa rin siya umuwi, pero bumubukas siya ng kanyang Facebook. Nakikita niya yung mga tinitext ko, nakikita niya, binabasa niya, pero hindi siya nagre-reply. Hindi ko alam mga idol kung ano ang dahilan, kasi hindi naman kami nag-away. Wala naman dahilan na kung bakit niya ginawa sa amin ito. Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon mga idol, hindi ko alam. Kasi siya lang inaasahan ko sa lahat eh. Yan, hindi ko alam ang gagawin ko ngayon dahil siyempre may bata akong kasama mga idol, hindi ako makapag-anak buhay. Yung bata kasi hindi ko pwedeng iwanan dahil umiiyak yung bata. Grabe ang binigay sa akin ng asawa ko. Binigyan niya ako ng problema na nabigat sa akin mga idol. Hanggang ngayon wala pa akong tulog, wala nung 31 hanggang ngayon wala akong tulog, kasi parang ang pag-iisip ko hindi makapokus sa isip na maayos dahil na-stress ako mga idol. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hirap na hirap ako. Wala pa naman akong pera mga idol. Ang problema namin pagkain ng anak ko, pambayad pa namin sa bahay na inupahan ko, wala rin ako ibabayad. Tapos utang pastindahan na inuutang namin na iniwan niya rin sa akin, hindi pa niya bayaran din dahil wala nga siya, hindi nga siya umuwi. Tinitext ko sa Facebook, hindi naman siya nagko-comment talaga, pero pinapanood niya yung mga text ko, binabasa niya kasi nakasin na siya eh. Hindi talaga siya mga idol nagpaparamdam sa amin. Kasi may nakarinig kasi sa nung araw kasi na yon, petsa 30, hiniram niya tong cellphone ko. Sabi niya pahiram daw muna, magpe-Facebook siya. Pinahiram ko, di nag-Facebook siya ngayon mga idol. Tapos habang nag-uusap sila doon sa Bisonet, matagal na pag-uusap nila kasi wala akong mga idol, nutusan niya akong bumili ng pagkain yata yon. Oo, pagkain. May nakarinig doon sa kanya na may pinag-usapan sila ng lalaki na sasama ka ba? Sabi ganun. Ang sagot niya doon sa lalaki, oo, sasama ako, pero para akong kinakabahan. Yun ang sabi niya. Sabi niya sasama daw talaga siya. Kaya pagkakalam ko, sumama talaga doon sa lalaki. Hindi ko alam mga idol kung taga saan yan o ano, pero alam ko malayo yan mga idol. Hindi yan dito sa Maynila kasi wala siya dito mga idol eh. Kasi kung dito yan siya sa Maynila, lagi magpe-Facebook yan, bumubukas talaga dito yan sa Bisonet. Wala mga idol eh. Bihira siya magbukas, tapos pag nabuksan niya na, inaano niya kaagad, nilalagaut niya. Pinapanood niya lang yung mga text ko. Kaya hindi ko alam ang gagawin ko sa ngayon. Siguro ngayon mga idol, ito na yung mga araw na lalayas na kami sa bahay mga idol. Aalis na kami ng anak ko. Bahala na kung saan kami makarating. Kung ano man ang maganda kong gawin. Di bali hindi na ako makakakain. Anak ko lang, maasikaso ko na. Hindi na siguro ako isusurrender ko na rin yung motor kasi kawawa yung bata kung makulong ako, baka sabihin tinakas ko eh. Isurrender ko sa Rosito dito sa Maynila, sa mga branch nila, kasi i-focus ko yung sarili ko sa bata. Sa akin okay lang kahit na hindi na siya bumalik, o kahit pa bumalik siya mga idol, I'm sure hindi ko na siya tatanggapin talaga. Hindi ko siya tatanggapin kasi mahirap na mga idol, baka dalhan niya ako ng problema eh. Kasi baka mamaya may laman na yung tiyan niya, hindi natin alam yun. Hindi naman ako nag-ano gano'n kasi hindi ko naman alam ang ginawa niya ngayon eh.
Pero napaka-imposible kasi matagal na 30 pa siya umalis, ados na, wala pa rin. Yan, natakot ako baka mamaya nagalaw siya doon sa kanyang mga pinuntahan. At tapos uwian niya ako dito na may ganun. Problema ko yun mga idol. Ako ang sasalo. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko napapasukin sa bahay yun kung sakaling maabutan niya kami ngayong umaga. Kaya yun mga idol, no? Gagawin niya lang naman para sa amin yan mga idol. Sana nagsabi na lang siya sa akin kasi ibibigay ko naman siya Ibibigay kong kaligayahan niya kung naghahanap siya ng ligaya talaga sa buhay niya. Hindi naman ako yung taong sakim sa babae. Ibibigay ko yung kaligayahan ng isang babae kung nagsawa niya sa akin. Ang problema dito mga idol, ang point dito ang bata kasi. Yun ang point dito, bata. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi ang anak ko, tulala din mula pa kagabi. Nahanap din siya, hindi makita-kita talaga mga idol. Ngayon kung nag-iisip ako ng masama sa kanya na na-disgrasya siya, may nangyari sa kanya, napaka-imposible kasi bumubukas siya ng Facebook Kasi kung siya man ay na-disgrasya na talaga siya o palagay na natin may nangyari sa kanya, dapat hindi na bumubukas ang Facebook. Pero bumubukas mga idol nag-u-open siya Grabe ang ginawa niya sa amin ng anak ko. Iniwan niya lahat sa akin ng problema. Grabe ang ginawa niya mga idol. Hindi ko talaga siya mapapatawad sa ginagawa niya ito sa amin. Binigla niya kami mga idol. Wala kami kaalam-alam sa ginawa niya Ang kinatatakot ko nito mga idol, baka bigla siyang bumalik tapos magpaplano siyang itatakas yung bata. Yun ang pinaghahandaan ko sa ngayon kasi hindi ko talaga siya papahawakin sa bata kahit anong mangyari. Hindi ko talaga ilalapit ang bata sa kanya kasi alam ko may plano yan Isipin niyo mga idol, nagawa niya sa amin to, walang paalam. Tapos magbibigay pa ako ng tiwala sa kanya. Nawala ng tiwala ko sa kanya mga idol, naubos na. Wala na talaga ako natirang tiwala sa kanya sa ginawa niyang ito. Grabe ang ginawa niya sa amin. Hindi ko yung maintindihan kung bakit niya ito nagawa. Ewan ko kung nagdudruga kaya siya. Ano kaya yung druga na natikman niya na nagawa niya to sa amin, no? Na inatid ko pa siya. Tapos gulat ako. Hindi na pala uuwi. Isipin nyo yung mga idol ang ginawa. Tapos ngayon babalik siya. Pagbalik niya may plano na siya. Hindi na mga idol hindi ko na siya papasukin sa bahay. Palalayasin ko na siya. Hindi ko na siya tatanggapin. Kakayanin ko mag-isa yung bata. Napakasakit sa akin kalooban ang ginawa niya ngayon. Grabe. Pinabayaan niya kami. Binigyan niya pa ako ng problema. Lahat ng mga utang dito, pati bahay, lahat ginawa niya yun. Hindi na siya nagsabi sa akin kung wala naman problema mga idol yung bahay at saka utang kasi ang utang ko ngayon mga idol mayroon na pong sumagot tinulungan din ako ng isang kaibigan. Siya po nagbayad ng mga utang ko sa tindahan kaya nasolve ko na yung utang. Yung problema ko ngayon yung bahay na lang baka mayroon ding makatulong sa akin na mabayaran ko yung bahay kasi ayaw ko na baka mamaya awayan ako ng may-ari ng bahay, no? Kaya ako mga loads sa mga subscriber ko at saka sa may mga magaan na puso din, no? Mga mababait, no? Yung may gusto lang sana, kung may gusto lang sana tumulong sa akin, humingi po ako ng tulong, no? Kahit sa Palawan na lang, ayos na po yun. Gusto ko sana mangyari iuwi ko yung anak ko sa amin. Uwi na lang kami, dalawa ng anak ko sa amin. Doon na lang kami mag-focus loads mga idol. Doon na lang ako mag-focus ng pagbablog ko kasi mahirap pag dito kami. Hindi ako makapagtrabaho dito dahil may bata akong kasama mga idol. Wala akong mapag-iwanan. Yung anak ko pa naman ito, pag iniwan ko umiiyak ko mga idol. Gusto talaga akong kasama. Kaya plano ko mga idol, kung mayroon mang makatulong sa akin, no? Mapadala niya ako ng mapamasahe namin, no? Makauwi lang kami ng probinsya ng anak ko para makapanibago kaming hamon sa buhay. Itaguyod ko yung anak ko ng maayos, papalakihin ko ng maayos tong anak ko. Kahit iniwan niya kami, okay lang yun, na wala siyang paalam, tanggap ko yun. Siyempre may edad na rin ako. Importante kasama ko yung anak ko. Yun ang kayamanan ko mga idol, ang anak ko. Kaya masaya naman ako sa piling ng aking anak ngayon, pero malungkot pa rin ako dahil siyempre sa dinaranas ko ba mga idol, sa stress na dinala ko sa loob ng 3 araw, 3 gabi ngayon mga idol. Pati anak ko halos hindi makatulog mga idol.
Kasi may nangyari kasi yun sa kanya nung nakaraan, yung pinagsasapak siya na in-upload ko rin. Totoo yun mga idol, hindi yung biro eh. Nagduda ako baka nahuli siya uli ng tao na yun, baka ginapos siya. Yun ang pagdududa ko, pero impossible naman mga idol na nahuli siya nun kasi nagbubukas ng Facebook eh. Kung hindi bumubukas ng Facebook yun, magdududa na ako na baka nakita siya uli nun at pinuwersa na naman siya. Kaya gagawa akong paraan na mablatter at mapuntahan yung bahay ng tao na yun. Alam kong bahay nun mga idol, tsaka kilala ko ang pangalan nun, tsaka apelyido, kilala ko yun. Aantayin ko lang 1 week pag ano talaga, ipapulis ko na lang para mapuntahan doon sa bahay na yun. Kasi dalawa kasi ang pinagbabasihan ko eh, baka nahuli siya ng tao na yun o iniwan niya talaga kami, kasi may kausap din siya daw sa cellphone nung petsa 30 eh, na magkita silang dalawa. Tapos sasama daw siya, yun ang narinig ng kapitbahay doon eh, na kausap niya. Tuwan-tuwa nga daw siya eh nung sasama siya, sabing ganun. Pero wala siyang sinabi sa amin ng anak niya na kung ano ang gagawin niya. Hindi niya naisip ang ano, yung pag-aalala ko at kapakanan, kung ano bang nangyari sa kanya, ano bang mangyayari, pananagutan ko sa pamilya niya. Kaya nga ginawa ko ang video na to para pagpapatunay na sa lahat ng mga Baratsina family dyan, sa mga kapamilya ni Sheila May Pusyo, nasa maayos naman si Sheila May nung nasa akin pa siyang puder. Nagpatid lang siya sa akin noong December 30 sa kanyang mga nanay dyan, tsaka tatay niya, mga kapatid niya. Huwag nyo na hanapin sa akin yung kapatid nyo kasi iniwan kami. Talagang iniwan niya kami. Hindi siya, nagplano siya na alisan kami ng walang pasabi. Kaya yun ang nangyayari dyan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na siya ay may nangyari sa kanya o patay na siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin ganun kasi bumubukas yung Facebook niya eh. Umu-open, nakikita niya yung mga text ko. Ibig sabihin, buhay siya, okay siya. Ang problema, andun siguro talaga siya sa lalaki na sinamahan niya. Malayo dito siguro mga idol, baka mga Tapping province siguro yan ang tao na sinamahan niya na yan. Kaya hindi ko siya mahanap-hanap. Kasi nagsayang ako ng 3 araw, 3 gabi sa kakaikot sa Divisoria. Matagpuan ko siya sa lahat ng mga area na pwede ko siyang mahanap at matanong sa lahat ng mga kakilala. Hindi naman daw siya doon nakikita. Tapos nagulat ako nung auno, bumukas siya, mga bandang alas 10 yata ng umaga, bumukas siya ng Facebook. Tapos nag-text ako uli, wala siyang reply. Tapos nag-log out siya. Parang pagtawag ko, binidyo call ko siya, may nakasulat sa video call na Sheila May is call in another linya. Ibig sabihin may kausap sa kabilang linya. Pagkatapos nun, pag-text ko sa kanya, hindi na siya nag-reply. Tapos nilog out niya ang Facebook. So ibig sabihin mayroon lang siyang taong kinausap doon. Kaya yun, okay siya ngayon, walang problema sa kanya, okay siya. Kasi nakakabukas siya ng Facebook eh. Wala naman pwedeng bumukas ng Facebook niya, siya lang, kasi siya lang naman nakakaalam ng password niya eh. Kahit ako nga asawa niya, pag tinatanong ko ano password niya, yun daw ang password niya na sinasabi niya. Inikot ko lahat ng computeran, ibubuksan ko, hindi ko talaga mabuksan. Pero yun ang pangatwiran niya, yun talaga ang password niya. Kasi hindi ko alam kung nagsasabi siya ba ng totoo, hindi. Kaya gagawin ko, pag nagkita kami, kung sakaling bumalik at papabuksan ko sa kanyang password niya kung totoo nga ba yung ano niya. Kasi napakasinungaling ng babae na yan. Grabe, napakasinungaling ni Sheila May. Grabe. Saksakan sa pagkasinungaling na babae, hindi ko alam. Kaya siguro mga idol, hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga kapatid. Tsaka yan, humingi kasi yan siya ng tulong doon eh. Hindi siya basta-basta pinaniniwalaan sa kanyang mga alibay kasi ganun pala siya. Mayroon pala siyang kasi ugali na napakasinungaling pala. Kaya ganun. Ako, simula sa pool mga idol, aminin ko, babaero ako pero binata ako. Hindi ako yung may asawa. Binata ako nung babaero ako. Pero simula nung nagsama kami, na naging kami, binago ko ang buhay ko. Nagpakatotoong tao ako sa kanya. Nagsulo ako sa buhay niya. Hindi na ako nung bababae. Hindi na ako nagaganyan kung ano-ano pa. Kasi hindi naman ako addict mga idol eh. Matinong tao man ako. Oo, totoo yan. Kiniminsan, di ko pa yan nasaktan ng madaliri ko na ganun.
napapagalitan ko yan minsan sa kasalanan niya mga ginagawa, yung mga pagsisinungaling niya, yung mga alibay niya, napapagalitan ko siya, pero bunganga lang, hindi ko siya nasasaktan kasi ayoko naman siya saktan kasi mahal ko naman talaga siya. Siyempre, at ina siya ng anak ko, pero pinapatawad ko siya, iniintindi ko. Tapos ito lang ngayon ang pinagtataka ko, bakit niya ito ginawa, na may plano pala siyang ganun, nasasama sa isang tao, hindi niya pa sinabi, na nagulat na lang ako na yung gano'n na ang ginawa niya hanggang sa ngayon. Sinong kawawa ngayon mga idol? Ako magbabayad ng bahay, ako magbabayad ng utang. Buti may sumalo na ka mga kapitbahay ko yung bumayad ng utang ko mga idol, 1,000 mahigit. Binayaran ng kapitbahay ko yan, tinulungan ako mga idol, naawa sila sa akin. Yung problema ko ngayon mga idol, yung bahay ko wala akong pambayad, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya ang gagawin ko ngayon mga idol, aalis kami ng anak ko, bahala na kung saan na kami. Importante, maano ko nang maayos yung anak ko. Kaya ako, humingi ako ng tulong sa inyo dyan, na sana, kung mayroong mga mabait na puso, no, padalhan nyo mo lang ako sa Palawan, makauwi kami sa amin sa probinsya, no. Magkano kaya ang pamasahe sa barko ngayon mga idol, papuntang Iloilo? Siguro mga 1.5 yan mga idol eh. Hindi ko lang alam kung tumaas pa ba ngayon. Dalawang sakay yata yung mga idol, no? Ay, isa lang ba galing dito Maynila, Iloilo? Isa lang yata, no? Masama kung dumaan ng Cebu, yung dalawa, di ba? Yun ang problema doon. bababa pa ako ng Cebu niyan, sakay uli kami niyan pa Iloilo. Dalawang sakay na siguro mga idol, no? Magkano kayo yung dalawang sakay na yon? 3,000 siguro mga idol, mga 5,000 nga siguro, kasi na sa amin ng anak ko, no? Kung meron lang may kaya dyan, no? Na matulungan kami ng anak ko, makaalis kami, uwi kami ng probinsya at nang mayayos ko yung anak ko, no, para makatrabaho ako uli. Kasi dito po hindi ako makapagtrabaho talaga, kasama ko yung bata eh. Plano ko na nga po itong dali na lang sa DSWD para ipaampon na lang, wala na akong magagawa mga idol eh. Anong gagawin ko nito hindi ako makapaghanap buhay, gugutom kami dalawa ng anak ko. Yun na lang siguro ang paraan ko mga idol, no, na ako'y humihingi na ng tulong sa inyo. Please naman, sa mga mabait dyan, no, tulungan naman ako na makauwi sa amin sa Iloilo. Pag makauwi ako yung mga idol, okay na yun doon. Kahit magulay-gulay lang yan kami ng anak ko doon, at least makapagtrabaho ako ng vlog ko. Marami. Kasi nandun naman lahat ng pamilya ko eh. Maging masaya yung anak ko doon. Dito mga idol, ang anak ko parang nai-stress din, nangangayayat din siya. Grabe talaga mga idol, hindi pa ako nagbibiro. Kaya sa lahat ng mga pamilya ni Sheila Mea, naggawa ako ng video para alam ninyo lahat, para hindi nyo ako hanapan. Dahil sinasabi ko sa inyo, si Sheila Mea, pitsa 30 pa lang ng 2023, December 2023, 30, hinatid ko sa Divisoria. Pagdating ko ng 31, umaga hanggang mag New Year, hanggang umaga, hindi na umuwi sa amin. Tapos dumating ng A1, A2, hindi na talaga siya umuwi. Wala na siyang paramdam kahit sa Facebook. Talagang pinalano niya na kami iwanan ng anak niya. Biruin niyo yung mga idol ang ginawa sa akin. Wala naman akong naisip na dahilan na ikinagalit niya sa akin. Wala man, di man ako ng babae. Nasa bahay lang naman ako palagi. Naglalaban ng kanyang mga damit. Ako labandera niya mga idol sa kanyang mga gamit. Kasi siya nga yung bumubuhay sa amin ng anak ko. Pero ang nangyari ngayon mga idol, hirap na hirap ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Diyos ko day, ano ba ito? Hirap na hirap ako. Yan, si Sheila May po ay yun po, umalis po hanggang nag-1-2, hindi na po siya nagparandam kahit sa Facebook niya. Hindi na po siya nagpaparandam sa amin. Kaya sa lahat ng kanyang mga pamilya, ako'y nagsasabi po sa inyo na huwag nyo na pong hanapin sa akin si Sheila, kasi si Sheila po mismo ang nang-iwan sa amin ng anak niya. Hindi na po talaga siya nagparamdam. Okay naman po siya nung aterte kasi nasa bahay naman kami. Nung umalis na po siya, nung may kausap siya sa cellphone daw na kung tinanong daw siya kung sasama siya, ang sagot niya daw sasama daw siya, pero parang kinakabahan daw siya, sabi niya ganun. Ngayon kung sumama siya doon at may nangyari sa kanya, wala naman siguro kasi bumubukas siya ng Facebook eh. Sa lahat ng pamilya ni Sheila dyan, bumubukas siya ng Facebook. Ibig sabihin okay siya. Kasi kung may nangyari talaga sa kanya noon, dapat wala nang bubukas yan sa Facebook niya. Kung noon may nangyari sa kanya. Problema bumubukas eh. Ibig sabihin okay siya doon. Baka sumama talaga siya siguro doon sa lalaki
Dahil baka siguro gwapo yun. At saka kaedad niya, magaling sa akin. Kaya nagpalit ako. So wala namang problema yun. Tanggap ko naman yun kasi bata pa naman yun eh. Ako may edad na. Pero mas maganda yun kung nagpaalam siya, no, na sinabi niya sa akin na ayaw niya na, para at least alam ko hindi na ako mangamba, hindi na ako magantay sa kanya na wala na palang darating, di ba? Tulad nito, tinaraidor niya na kami, ginago niya na kami ng anak niya. Grabe yung ginawa niya sa amin. Wala mo lang siyang pasabi. Kaya sa lahat ng pamilya niya, wag niyo na siyang hanapin sa akin. Yun na lang. Maraming salamat sa inyo. Sana may makatulong sa akin, no, na mga may kaya dyan na mababait, na makaalis kami ng anak ko. Hirap na hirap ako mga idol. Anong gagawin ko? Tulungan sana ako ng mga may kaya, no? Kahit konti lang, makaalis kami para makatrabaho ako mga idol. Ako, hindi ko alam to, hindi ako makapagtrabaho dito sa Manila kasi may kasama akong bata. So ayan, maraming salamat sa inyo mga idol. Ako po hindi nagbibiro, hindi po ako gumawa ng video ng kalokohan. Ito po yung totoo. Tunay po itong video na aking ginagawa. Yan po ang totoong nangyari sa buhay ko ngayon, sa amin ng anak ko, kung anong ginawa ni Sheila sa amin. Grabe mga idol, napakasakit. So ayun po, maraming salamat. Sana may tumulong sa akin, no. Padala na lang sana ninyo ako sa Palawan, no. Pag meron namang magpadala sa akin sa Palawan, ipapakita ko naman sa video na nakasakay kami sa barko para po malakita ninyo na totoo po na kami umuwi. So ayan, maraming salamat po. Sana po may makatulong, no. Sa may humingi po ako ng tulong sa may mga kaya dyan na baka gusto lang talaga tumulong sa akin, no. Hindi ko naman inanoon, no, na tulungan talaga ako. Sa may gusto lang talaga tumulong na may kusang loob, no. Sana po padala niyo ako sa Palawan, no. Kahit Palawan lang po. Sa number ng cellphone ko, 0961-9610-622. Ulitin ko po, 0961-9610-622. Tapos yung pangalan ko po, Jimmy Malyo po. Jimmy Malyo po. Yun po ang pangalan ko. Malalaman ko naman po kung mayroong nagpapadala sa akin kasi po tutunog, papasok naman po sa number ng cellphone na to. Itong cellphone na hawak ko kasi yun po ang number ng SIM card ko. So sana po tulungan ninyo ako. Yun lang po hinihiling ko sa inyo. Kahit di na po sa akin, sa anak ko na lang po. Sa anak ko na lang. Maliit pa kasi mga idol, 3 taon pa lang to. Hindi ko pwedeng iwanan. So ayan, sa mga may kaya dyan, no? Mga mabait na puso, tulungan sana ninyo ako kahit hindi na po sa akin, sa anak ko na lang po. Tulungan sana ninyo kami ng anak ko. Maraming salamat po. Pinaparating ko po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po.